Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Pinag-aaralan na ngayon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na taasan pa ang 10 milyong pisong pabuya na inilaan sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa ika-aresto ng businessman na si Atong Ang. Wanted si Ang kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Inamin ni Rimulya na malapit na siyang mapikon dahil hindi pa na-aresto si Ang na nakalabas na umano ng bansa. Sa mga ulat na sa Cambodia si Ang at pinangungunahan ng online sabong doon na kanya umanong itinayo. Pinagtibay ng Sandigan Bayan ng preventive suspension ng mayor ng Candaba, Pampanga. Kaugnay ng umano'y 700 milyong pisong malampaya fund scam. Sa isang resolusyon na inilabas noong January 19, inataso ng Special 3rd Division ng Sandigan Bayan si Mayor Rene Maglangke na itigil muna ang pagganap ng kanyang matungkulin bilang alkalde ng Candaba. Si Maglangke ay kasama ni na dating Budget Secretary Rolando Andaya Jr. at dating Agrarian Reform Secretary na Sir Pangandaman sa umano'y malampaya fund scam. Ayon sa prosekusyon, ang mga pondo na nakalaan sana para sa mga biktima ng baha noong 2009 sa Luzon ay inilihis sa mga ghost livelihood projects. Ipinatupad ang suspension matapos ipagbigay alam ng prosekusyon na muling nahalal si Maglangke bilang mayor noong 2025 elections. Timbog ang mag-asawang magbabiyahe sana ng mga smuggled na sigarilyo mula Iligan City. Alamin natin yan sa report ni Sylvia Abadingo ng FMR Iligan. Kahapon, ang sasakyang ito na kargado ng kahon-kahong smuggled na sigarilyo. Ang mga yosi itinago sa ilalim ng ibang kalakal. Sakay ng van, ang mag-asawang suspect na kinilalang sina alias Tino at alias Vita, mga negosyante mula Tubod, Iligan City, na babiyahe sana pa Maynila. I-unload yung mga dala nila, yung sibuyas. So na-find out doon na mayroon palang boxes ng sigarilyo. So lahat yun in-unload at saka tiningnan kung may possibility ng mayroong sangkap na illegal drugs or may naka-cancel na illegal drugs doon sa mga cigarette boxes. Sa taya ng mga otoridad, aabot sa higit 300,000 piso ang halaga ng mga nasabat na sigarilyo. Napansin ng mga otoridad ang mga posibleng paglabag sa customs at revenue laws na nag-udyok ng agarang pakikipag-ugnayan sa Bureau of Customs para sa tamang pagsusuri at verifikasyon. So based on inspection, yung pakete ng sigarilyo, wala pong graphical health warning. So violation na po yan. So ngayon, tinurn over yan sa Bureau of Customs, pati yung pasahero, yung mag-asawa, at saka yung zest contraband. So for subject for evaluation sa kanilang designated evaluator. Tumangging magbigay ng pahayag ang mag-asawang suspect. Mula rito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Inireklamo ng mga residente ng isang village sa Tacloban City ang namamaho ng basurang hindi na-kolekta mula pa noong nakaraang taon. Alamin natin yan sa report ni Jay Barrio ng FMR Iligan. Tuwing dumaraan sa St. Francis Village at Tacloban City si Diana Lynn ay hindi niya maiwasang magtakip ng ilong. Ilang linggo kasing naiipon doon ang mabaho at masangsang na amoy ng tambak na basura na hindi pa nakukolekta mula pa noong Disyembre ng nakarang taon. Ngayong Pasko, gutipe ito yan dati. Tapos nagdamo na yung kabataan nagkikinada. Pag-aagin naman, mabaw pagkukuhan. Yan, naging kukuhan naman ng truck. Kunwari yan, truck, di rin magkukuhan, madamo pa. Hasta yan na nalabog. Dagdag pa niya, tuwing linggo dapat ang schedule sa pagkolekta ng basura sa kanilang barangay. Pero ngayon ay natagalan ito makuha ng basurero kaya't natambak at nangamoy. Inireklamo na nila ito sa barangay dahil sa masamang dulot nito sa kalusugan. At nang puntahan ng PRTV News team ang lugar, naabutan nilang hinahakot na ang mga nasabing basura. Ayon sa driver ng garbage truck, hindi raw nila ruta ang lugar pero inutusan na lang daw sila na hakutin ang mga ito. Diri mo gunin namon rota, gisugo lang kami. Amo gyap mayor. Ora yan na pala. Kitikan pala namon. Ginsugo man diwat kami taon mayor. Layon na lang ato pagkuha ko ng basura.
Isa ang isyu sa basura ang matagal nang inirereklamo ng mga residente sa nasabing lalawigan. Mula rito sa Tacloban City, Jay Barion ng PRTV News nagseserbisyo para sa Pilipino. Yan ang report ni Jay Barion ng FMR Tacloban. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.